Hello, my dear Sagittarius. Welcome back to Practical Mystic. I am so glad na magkakaroon ako ng tarot reading session para sa iyo, my dear Sagittarius. This session is a special moment for you to know the message for you from the universe, because this kind of session is about predictions, no? Predictions for 2026, specifically for you, intended for you, my dear Sagittarius. So, masyadong mahaba siya kasi isa-isay natin yung bawat buwan, no? And knowing na 2026 is actually a fire horse. Kapag sinabing fire horse, ibig sabihin, ang kabayo, it is always moving forward, no? It is always moving forward, hindi na siya lumilingon sa likod. Always fast moving forward lang talaga siya. Kung ano yung nasa harapan niya, doon lang talaga siya papunta. And it is not a slow movement, but it is fast movement. So, posible na maraming mga kaganapan na mangyayari sa 2026 na biglaan lang siya dumating, no? Biglaan lang nang nangyari na hindi pa pabagal, no? Hindi usad pagod, kundi diretso lang siya, no? It's like an overnight movement, no? It's an overnight process. At the same time, habang yung fire horse ay tumatakbo sa hinaharap, sinusunog niya yung lahat na bumabalakid sa kanyang daanan, no? Lahat ng mga hadlang, mga impedimento na nakaharang sa kanyang daanan ay sinusunog niya. So yun ang pinaka-unique na horse sa lahat ng mga element. Like wooden horse, metal horse, water horse, itong fire horse this time is very unique kasi ibig sabihin kung ano man yung gusto mo gawin, magagawa mo talaga siya. It's like a horse, it moves forward, mangyayari at mangyayari talaga siya kasi kaya niyang labanan ng lahat ng mga humaharang sa iyong mga plano, no? Nothing and no one can stop you from doing something all throughout this year 2026. That's it. Pero kahit pa man yun, in general, ang fire horse para sa lahat ng zodiac signs, kailangan pa rin natin alamin kung ano yung pinaka-particular na mensahe na dapat malalaman ng bawat Sagittarius signs, no? Hindi lahat ng mga mensahe sa aking session ay applicable talaga sa inyo lahat, kundi meron talagang particular na mensahe na mag-resonate sa bawat isa sa inyo specifically, okay? So, you take it personally, yung mga particular na mensahe na nag-resonate para sa iyo. Okay, so let's dive in, my dear Sagittarius. Universe, spirits, angels, my ancestors, and the celestial teams, what does my dear Sagittarius need to know for this month of January to the month of December? Ito na ang mga cards para sa iyo, my dear Sagittarius. Ang pinakaunang na card para sa buwan ng January ay parang hindi ka masaya, hindi ka confident. Hindi ko alam kung ano ang dahilan. Basta sinasalubong mo ang unang buwan ng taon na hindi ka kampante sa sarili mo or hindi ka masaya. Okay? Posible dahil sa natanggap mo na hindi magandang balita, okay? As clarified by this Page of Pentacles from beginner tarot deck, okay? Makakatanggap ka ng hindi magandang balita. Urang iba sa inyo, kulang sa disiplina, no? Walang layunin na gustong abutin, okay? Or ang iba ay nagiging irresponsible, kaya hindi siya nakaranas ng emotional fulfillment, no? Yun ang dahilan kung bakit ganyan ang sitwasyon na mararanasan mo, my dear
Sagittarius sa buwan ng Enero. Pero, sa buwan ng Pebrero, we have this Eight of Wands, okay? Remember that Eight of Wands is creative energy in the element of fire, no? So, makakasalamuha mo yung mga tao sa iba't ibang lugar. Magkakaroon kayo ng alyansa, no? Hindi ko alam kung ano ang pinagkasunduan ninyo, no? Hindi ko alam. Pero nagkakasundo talaga kayo, no? Meron kayong iisang layunin na gusto ninyong makamit, no? Na may kinalaman sa inyong negosyo or trabaho or kaya naman creative ideas, okay? And then as you have this Eight of Wands, kung ipagpapatuloy mo yan, isang kapakipakinabang na alyansa, makakatanggap ka ng magandang balita, no? Magiging masaya ka sa resulta at posibleng iba sa inyo ay makakatanggap ng malaking halaga na pera, no? Makakatanggap ng panibagong oportunidad, okay? Isang panibagong investment or negosyo, okay, na makakatulong sa iyo na ma-achieve mo yung abundance, stability, and security. Wow, ganda naman. So siguro, kung makikipagkasundo ka sa mga taong ito na may iba't ibang kakayahan, kapag pinag-isa kayo sa isang alyansa, makakatanggap kayo ng reward. O yan, magandang balita. Sa buwan ng Marso, this is Eight of Cups. Wow, 8-8. Pangalawang 8 na to. Eight of Cups, this is emotional energy in the element of water. Kung nakikita mo ito yung nakaraan, no? Nakaraan mo, no? Nakaraan na karanasan, nakaraan na kaibigan, nakaraan na lugar. Dito ka nang galing, pero hindi ka na lumilingon. Yung direction mo hindi papunta dito kundi papunta dun sa hinaharap, okay? Kasi nakikita mo na mas maganda yung estado mo mas maganda yung hinaharap, no? It has a bright future kaysa dito sa nakaraan na madilim. Walang pag-asa, no? Kasi nakaraan na ito past, it is over. So it is wise na lumingon ka dito sa future kasi ito yung dapat mong pagtuunan ng pansin. Yung present mo at saka yung future. Maganda itong future. Dito ka nakatingin kasi it is bright, no? It is brilliant. So, iniwanan mo, nilisan mo, pinatawad mo, kinalimutan mo lahat, mga tao sa nakaraan, mga nakaraang pangyayari at dati-dating lugar na napuntahan mo. And then, we have here, this is the Knight of Swords. Intellectual energy in the element of air. Knight of Wands. This is Pisces energy also, okay? Pisces sign. We have here nalagpasan mo meron kang nalagpasan na oportunidad na nakalimutan mo. Kasi hindi mo na control yung sarili mo. Nilisan mo talaga siya, no? You left something behind. You are being rude. Nasaktan ka kasi siguro sa nakaraan, kaya parang nawalan ka na ng control sa sarili mo, nawalan ka ng pasensya, so biglaan ka talagang lumisan, no? Biglaan kang umalis, hindi ka na nagkaroon ng mapayapang pamamaalam, no? Parang ganon. Kasi hindi mo na nakontrol yung sarili mo, umalis ka na agad, no? Iniwanan mo sila lahat, yung mga tao, lugar, pangyayari sa nakaraan. Ito, maganda ito kasi sa buwan ng April, siguro ikaw ay
naglakbay sa ibang lugar, nagkaroon ka ng travel and tour, kasi nga naman, April is summer vacation. At dahil sa paglalakbay mo, nakita mo si the one, or si Mr. Right, or si Prince Charming mo, nagkaroon kayo ng komunikasyon, and then association, nagkaroon kayo ng affair. It is a meaningful alliance kasi tinutulungan mo ito si Mr. Right or si Prince Charming, at may naitulong din siya sa iyo. So it is balance, no, kasi bawat isa sa inyo ay nagtutulungan, no. May napakinabangan, no. You benefit each other, you're helping together. Ang ganda. And then ito ay the devil in reverse. Ibig sabihin, hindi ka na basta-basta makukontrol ng mga tentasyon, hindi ka na basta-basta ano ba yun? Maluloko ng mga panluloko ng demonyo sa iyo, no? Hindi ka na nagpapadala, no? Kaya lang ikaw ay nagiging reckless, no? Parang suplada, parang ganun. The devil in reverse. Tapos, sa buwan ng Mayo, we have here the Eight of Swords. Oh my God, pangatlong beses na ito na nagkaroon tayo ng 8-8 na number. 8 of Wands at saka 8 of Cups. Ngayon, 8 of Swords na naman. My God, 8 na naman. 8 of Swords is actually intellectual energy in the element of air, no? This one, parang hindi ka na basta-basta maluloko ng mga tao sa paligid mo. Hindi ka na basta-basta magpapadala sa emosyon mo, no? Hindi ka na basta-basta maluloko ng mga ilusyon sa paligid, no? Kung ikaw noon ay kaya kang kontrolin ng mga tao sa paligid, kaya nilang kontrolin yung emosyon mo, kaya ikaw itong malungkot, damang-dama ang panluloko, parang madali ka nilang madali ka nilang kontrolin. Parang naging alipin ka sa kanilang mga illusions, no? You're being nakatali ka, pero kung tutuusin, kaya mo naman yan tanggalin yung mga tali na yan, pati yung blindfold dyan sa mata mo. Pero this time, you are way different kasi mas malakas ka at mas matibay pa kesa sa mga illusions na tinatahak nila or tinatarget nila sa iyo, no? You cannot be controlled anymore because you are this different version of yourself where you can no longer be deceived, no? Because you've learned so much from the past, you've come this far, you've done so much, and here you are. You're very strong, and nothing and no one can stop you in your way. Okay? Malakas ka na. You can now see the light at the end of the tunnel. Tapos, nagkaroon ka ng self-healing. You recovered yourself from the traumas, from the illusions. You can now let go. Hindi ka na stressful ngayon. In fact, ikaw na ay parang kalmado lang, no? Parang walang nangyayari sa'yo, no? You're emotionally stable this time because you've healed yourself. And this time, for the month of June. For the month of June, ikaw na ngayon ay very adventurous. Ikaw yung tao na willing matuto, no? Gusto mong marami ka pang matutunan. So naglakbay ka, nagpunta ka sa library, nagbasa ka, marami kang nadiskubre, and then sa dami-dami ng natutunan mo, mas marami pang creative ideas na pumapasok sa isipan mo. So you are this very mentally alert person because you've used your mind to learn, no? To learn something meaningful, something beneficial for you, no? Remember that page of
swords is intellectual energy in the element of air. Okay? Hindi ka basta-basta mahuhulog kasi very balanced ka, no? Maraming laman yung utak mo. Marami kang natutunan. So, hindi ka basta-basta mahuhulog sa bangin. Hindi ka basta-basta matutumba kasi you're very balanced, no? Nagbasa ka dito ng mabigat na aklat kasi marami kang matutunan. At the same time, hindi ka mahulog kasi meron ka naman mga idea na gumagabay sa iyo. Okay? Wow! And with the Ace of Swords, ito na, Ace of Wands. Ang ganda naman, marami kang ace. Ace of Sword, at saka Ace of Wands, at saka Ace of Pentacles. My God! Kulang na lang is Ace of Cups. Tingnan natin mamaya. Baka may makikita tayong Ace of Cups. Maraming ace sa'yo. Marami kang alas sa taong 2026. This one, ang alas na ito ay may kinalaman sa talents, skills. Wow! Kasi nga, nagbabasa ka marami kang natutunan. Maraming laman yung utak mo. At dahil mayroon kang nalalaman, meron kang panibagong skills na natutunan. Halimbawa, alam mo na kung paano mag-snorkeling. Alam mo na kung paano graphic designing. Kasi, inaaralan mo marami ka ng alam mo na kung paano maglaro ng chess. Kasi nga, nagbasa ka ng aklat tungkol sa chess. Or, alam mo na kung paano mag-alaga ng mga halaman. So, posible, magkakaroon ka ng flower shop. At dahil sa skills na yan, natutunan mo yan, kasi binabasa mo yung mga aklat na may kinalaman sa pag-aalaga ng halaman. It is good that you have this Ace of Swords, no? Marami kang natutunan ng mga skills. Okay? At maaaring ang iba sa inyo ay makakatanggap ng magandang balita. Okay? Panibagong simula ang para sa iyo kasi nga marami kang natutunan. Alam mo na kung paano magluto ng spaghetti, alam mo na kung paano magluto ng pizza. So posible magkakaroon ka ng restaurant, okay? So isang malaking panibagong simula para sa iyo na magkakaroon ka ng restaurant. Ang iba sa inyo ay magkakaroon ng idea. At ang idea na ito ay nakakatulong para gawin mo yung creative projects mo. Diba? Maganda. Bagong simula. Magandang panibago para sa'yo. At para sa buwan ng July, wow! Ace of Pentacles. So, ibig sabihin, kung nag-aral ka ng ano ba yan? Nag-aral ka ng bakery. Nag-aral ka ng bakery or cookery. Magtatayo ka ng karinderya or panaderya. At dahil sa bagong skills na ini-improve mo, lalago yung negosyo mo sa bakery or negosyo mo sa karinderya, no? Isang malaking pentacle na matatanggap mo. Deserve mo to kasi pinaghirapan mo inaaralan mo. It takes months for you to learn how to cook or how to bake. At dahil dyan, you deserve this money. Pera na kinikita mo sa bakery or sa bake shop. Kaya lang, sa mga negosyo talaga or mga trabaho, meron talaga talaga tayong mga nakakasalubong ng mga balakid, no? Sa ating mga negosyo, sa ating mga layunin. Kaya, kagaya ng ang iba sa inyo, tinatamad magkaroon ng bakery, magpatayo ng bakery or panaderya. Ang iba sa inyo, tinatamad magluto. Parang ganun. So, it is one thing na bumabalakid sa iyong layunin. And then, for the month of August, ikaw ito ngayon, malungkot. Kasi marami kang nasayang na panahon, marami kang nasayang na oportunidad.
or pagkakataon. So, ito ko ngayon, malungkot or nanghihinayang. Pero, napag-isipan mo na, kailangan ko nang i-let go yung nakaraan, no? Kalimutan yung nakaraan, mag-focus ka sa future, lisanin mo yung lugar ba na marami kang alaala na hindi maganda. Lisanin mo yung lugar na yon. Okay? Para maka-move on ka na. Five of Swords. This one is, intellectual energy again, in the element of air. Itong Five of Swords is actually parang ginugulo ka ng isipan mo, no? Ginugulo ka ng mga tao sa paligid mo. May sinasabi sila na nakapag bigay ng negatibo na kaisipan sa utak mo, no? Yun ang dahilan kung bakit hindi ka magiging malaya, kagaya ng mga ibon na ito. So, this time, pinapaalala ka ng universe na kailangan mong baguhin yung isipan mo, no? Baguhin mo yung perspektibo mo. Or yung subconscious mind mo, kailangan mong i-reprogram yan. And then, we have here, dahil sa impluwensya ng mga tao sa paligid mo, ikaw ngayon ay nagiging nasty, suplada, no? Pilyo, ano ba yun? Oportunista, no? Mapang-api, parang ganon. But this time, in the month of October, you have this temperance, nakayanan mo ng balansehin yung sarili mo, control yourself in the way that you're able to balance your feminine energy and masculine energy, no? Yung feminine energy, ibig sabihin, yung personality mo na maawain, matulungin, maaruga, ayun. Tapos yung masculine energy mo, ito yung personality mo na matapang, masipag, matibay, no? Tibay, malakas ang loob, at good as a leader, no? So you are this person now na nakayanan mo ng kontrolin yung sarili mo in order to balance your feminine energy at saka masculine energy. And with that, the temperance, you have this, the emperor. The emperor in reverse, ibig sabihin, kulang ka sa mga strategy, kulang ka sa mga pamamaraan para malagpasan mo yung mga pagsubok, okay, na dumating sa buhay mo. Okay, for the month of November, maraming pera na pumapasok kasi makakatanggap tayo ng yung 13-month pay, yung bonuses, iba pa ng mga incentives. So, ang ginagawa mo is tinatago mo talaga yung pera mo, no? Iniingatan mo na, sinisiguro mo na walang ibang tao na makakita. So, walang ibang tao na makakanakaw. Kasi yung mata mo, doon nakatingin sa likod. So, ibig sabihin, binabantay mo yung pera mo na dapat walang makakita para walang ni isa sa kanila na magnakaw ng pera mo. Okay? Your money is well protected. And Queen of Swords, ibig sabihin, kailangan mong balansehin yung third eye chakra mo at saka solar plexus chakra, pati na rin ang root chakra. Oh my God. Maraming chakras na dapat i-activate mo para mapataas yung vibration ng iyong enerhiya. Okay. This one, very critical ka ngayon, no? Overly critical. Ang iba sa inyo ay nag-iisip ng negatibo as confirmation dito sa
ano, ito, ginugulo yung isipan mo. So ngayon, ang nangyayari is, you're a negative thinker now, no? Nag-iisip ka na ng hindi maganda. Tapos ang iba sa inyo ay nakipagchismisan sa kapitbahay or sa mga katrabaho, no? Which is not good. That is not healthy. So you have to avoid that. And then for the month of December, ayan, the Ace of Swords. Ace of Swords. Wala talagang pumapasok na idea sa utak mo, no? Parang pabaliktad. Ibig sabihin, sa halip na solusyon yung maisip mo, problema yung pumapasok. Pinapaalala ka ng universe na bago matatapos yung 2026, dapat nakayanan mong baguhin yung mga pag-iisip mo, no? From negative thoughts to positive thoughts, no? Kayanin mo talaga, no? Binibigay yan sa iyo na problema kasi alam ng universe na kaya mo. So, the universe is reminding you that you are strong enough to control your mind, no? Control your mind. Eliminate the negative thoughts, transform these negative thoughts into positive thoughts, okay? And then, kapag napanatili yung negative thoughts sa isipan mo, wala talagang pera na pumapasok sa buhay mo, no? Remember that your mind is energy and your money is also energy. So if your mind has negative thoughts, do not expect that your money will increase, no? A negative thoughts attracts the same frequency, energetic frequency in which your money is also low vibrational. Like it has no power to increase, no? But if you change your mind into positive, your money will also increase, no? If you tune in to higher frequency, like having positive thoughts, so you attract the same energetic frequency for money, that kind of money that you're attracting is increasing, no? It's powerful. It increases as time fleets. Okay, so here is the angel number for you, 1010. This angel number is, it is up to you, no? It is up to you. Nakasailalay sa iyo lahat, no? Dumidepende yan sa iyo. So, the keywords in this number are moderation, patience, flow, clarity, kailangan mo ng mental clarity, joy, dapat maging masayahin ka, movement, dapat magkaroon ka ng self-realization, no? Take action and acquire unconditional love for the people around you. It is time to put those long-cherished ideas into action. You will soon come into contact with the appropriate individuals, circumstances, and resources. Eventually, you will experience joy as well as brand new opportunities. Trust in the process. Wow, ganda. And your spiritual animal here is, okay, you have your personal choice. Double confirmation dito, it is up to you. Nakadepende yan sa'yo. It depends on your personal choice. So, close your eyes. Kung anong hayop ang nasa isipan mo, yun ang lalabas para sa'yo. Okay? And the powerful thought card for you is that, kahit pa man na hindi ka nagkaroon ng mental clarity, pero sa tulong ng affirmations, positive affirmations, mangyayari talaga, no? Confess it. Affirm this to yourself that I see clearly. I see clearly. I see clearly, no? And that clarity refers to mental clarity. Yan. Affirm this. Say it with me. I willingly forgive. I breathe love into my vision and I see with compassion and understanding. My clear insight is reflected in my outer sight. I willingly forgive. I breathe love into my vision and I see with compassion and understanding. My clear insight is reflected in my outer sight. Okay, so posible na hindi dumadami yung pera natin kasi
emotionally unstable kasi may mga taong nang aapi sa'yo, inaaway ka nila. At syempre, ikaw na inaaway nila, hindi ka masaya. Malungkot ka talaga or magagalit ka talaga. But remember, sa mensahe para sa'yo dito sa Powerful Thought Cards, ibig sabihin, patawarin mo yung mga tao na nanakit sa'yo, intindihin mo sila, kalimutan mo yung mga past conflicts ninyo, at mahalin mo sila. Love your enemies, okay? Para magiging masayahin ka at mapagmahal. And if you have that positive emotional energy, then you attract more money, okay? So forgive and forget this time. This is what I discern in this session na kung meron mang mga tao na nang-aapi sa'yo, kalimutan mo at patawarin mo sila, okay? Ooh, this one. Nahuli ko din talaga agad. 888, angel number 88. Kino-confirm na talaga yung 8 of Wands. 8 of Wands, tapos 8 of Cups, double 8, at saka 8 of Swords. Wow, ang ganda. 8 of Swords. 888. 8 of Wands, 8 of Cups, at saka 8 of Swords. Ngayon, ito na. Lumabas siya agad. Hindi ko hinahanap. Nagpakita lang siya agad. 888, ibig sabihin, karma. Oh my God. Ibig sabihin, patawarin mo yung mga tao na nagkasala sa'yo. Huwag mong bayaran yung parusa na ibibigay ng Panginoon para sa kanila. Do not punish them. Just let it be na ang Panginoon ang bahala sa kanila. Remember that the law of karma is truly alive and existing. Kaya nga, law, ibig sabihin, tunay talaga. Mangyayari at mangyayari talaga. Karma spares no one. So, yung karma na yung bahala sa kanila. Wag kang magiganti, no? Forgive them immediately. Okay? So, 888 is about balance, finances, success, wealth, cycles. What goes around comes around. Kung ano yung ginawa mo sa iba, yun din ang gagawin sa iyo. So, if you don't want to acquire bad karma, avoid hurting people. If you want to attract good karma, do good for other people. A lot of money is coming your way. Fortune refers to more than just monetary and material success. If you don't appreciate the people in your life now, you won't have them tomorrow. This message encourages you to take personal responsibility and use it to realize your greatest potentials. Wow, ang ganda. This is for you. 888, my dear Sagittarius. And let me pray for you. Universe, spirits, angels, men, sisters, and the celestial teams. Thank you so much, Father God, for this moment na nagkaroon ako ng reading session para sa iyo. I pray na tutulungan mo si Sagittarius na mapatawad yung mga tao na nanakit sa kanila, Lord. They are strong enough to forgive. And they will forgive these people not just to avoid bad karma, but also to give gift for themselves, no? Regalo ito sa kanilang sarili na magkaroon ng kapayapaan sa kanilang kalooban. Oh Lord, thank you so much for that. And as we continue to forgive these people, we release bad karma, and so that we may continue to attract wealth, abundance, money, good opportunities, and blessings for us, especially my dear Sagittarius, Lord. Thank you so much for your wonderful plans for Sagittarius signs. Thank you so much. And this I express to you through your Son, Christ Jesus, our Lord and Savior. Amen. Okay, thank you so much, my dear Sagittarius. I hope that you acquire specific message that resonates to you, and listen to the advice given by the universe so that you may continue to prosper, especially this year 2026. And see you in the next reading session. I hope that you are doing well. Merry Christmas, belated, and advance Happy New Year.
I declare prosperity, blessings, love, and light for you, my dear Sagittarius. See you